Unang-una, Mother Pebbles, kaya ka nga nagsalita. Naalala mo, nagsalita tayong 2 August, nag-away pa kayo ni Taning. At inilabas mo mismo ang audio ni Lisa Tanas. Galit-galit ka kay Lisa Tanas, ako din, na pinagbintangan ka ni Amy. Remember this story? Nag-vlog pa kami ilang beses. Okay? Nasabi ko, ito, balikan natin ang kwento ha. Ito, mga palangga. Naalala ko ang kwento. Nung si Magbangag ay naupo, naawa ako kay Mother Pebbles kasi jobless siya. Okay? Narinig nyo na to. Ngayon, bilang isang tumulong, okay, hindi siya in-appoint o hindi siya binigyan ng trabaho ni Bangag at ni Lisa Tanas. Di ba? Pinaboran si Taning. Nag-away pa sila. Kaya ako kinampihan si Mother Pebbles. Kasi inapi siya ni Taning at kinampihan ni Lisa si Taning. Okay, so ganun ang kwento, di ba? So ngayon, si Pebbles gusto nang magwakak-wakak, gusto niyang magsalita. Laban kay Lisa Tanas, laban kay Taning. Ano ang ginawa ko? Mother, alam mo to, wag ka munang magsalita. Baka naman, parang, kasi ayokong magsalita laban kay Bangag. Ano ang ginawa ko? Binayber ko si Amy Marcos. Manang, magsasalita si Pebbles laban kay BBM, kay Bangag. Okay. Wala pa, kahit balikan yung mga vlog ko, wala pa akong sinasabi nun kung anong sasabihin ni Pebbles. Alam mo to, Mother, ano ang sabi ni Amy Marcos? Ano yun, Maharlika? Yung tungkol sa shab-shab na pinabibili ni Lisa Tanas? Nabalikan nyo? Nasundan nyo? 2022 ito. Okay? 2022 ito. So, itong sinasabi mo, Mother, sa sinumpang salaysay mo, alam mo na adik si Bangag. Alam mo na addictus benedictus. Alright? At, pinakiusap ko kay Amy Marcos na ikaw ay bigyan ng trabaho. Ang sabi ko pa nga, di ba? I wish na retrieve ko. May mga libo-libo kasi ang aking mga screen. Los Biminda Garces, thank you. Mga screenshot, Pinakiusap kita kay Amy Marcos, di ba, nagpa-thank you ka pa nga din sa akin, naka-live naman tayo, nabigyan ka ng trabaho para hindi kayo mag-away-away dahil ayokong masira si Bangag. Yun ang katotohanan. So kaya kahit anong gawin mong sinumpang sa kayong mga media, di ba, talagang kayo ay coordinated. Imagine mo, yung mga pasabog ko patungkol sa smuggling, sa kidnapping, yan sa Pulboronic, na ako ayaw niyong kunin. Pero bakit ngayon, dahil si Pebbles ay bumaliktad na, sa mga bagag kinukuha nyo, ang question, tigma magkano kayo? Bakit kayo ay coordinated, di ba? Corroborated, collaborated, whatever, anuman ang tawag dyan. Now, darling, number 2, sabi niya, noong July 7, pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ako ay naimbitahan na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pang pro-Duterte vloggers at personalities. Kabilang sa mga dumalo sa hapunan na iyon ay sina former presidential spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, Glenn Chong, Trixie Cruz, Lorraine Badoy, Sasot, Joey, Tio Moreno. Nag-uusap tayo, Mother. Kinukwento mo sa akin lahat ng mga nag-uusap, ganyan-ganyan. Anak, na-late nga ako, sabi mo, ganyan-ganyan. Ako naman, wala naman akong pakialam kung anong pinag-uusapan naman kasi hindi ko naman ugali na lahat. Alamin ko kung may dumadating sa akin na information, dumarating lang ang informasyon. Ngayon, yung tungkol sa maisog, magpakatotoo tayo. Hindi ako nanunumbat. Kaya lang nabanggit yung pangalan. Ako ang nag-initiate para po makasama si Mother Pebbles, si Maui, at saka si Agent Morales at isa pang palangga na, wala naman. Okay? Ako ang nag-initiate. Naglabas ako ng pera. Pero ito gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ito humingi ang mga taong ito sa akin. Yan ang totoo. Hindi sila humingi. Gusto ko kasi maging part sila ng event. So what I did, okay, nakipag-usap ako, andun din si Joey, kasama yan sa usapan, kasama yan doon. Si Joey, yung isa pa naming kaibigan, di ba, nasabi namin, pagtulong-tulungan natin. So nagbigay ako ng pera, nagbigay ako ng pakimkim, yung iba, yung nakita nyo yung inano ko, nilabas kong screenshot, tigpa 5K sila. Okay? Sinabi din ni Agent Morales, nagbigay din ako, hindi lang natuloy si Agent Morales. Kasi nga,
in my own capacity, hindi ito bayad sa mga pagkatao nila. I am helping them as a friend, as parehong kaming pinaglalaban. So, hindi totoo ha, mainstream media, yung sinasabi ni Pebbles na yung nagbigay ng tagtulong sa kanya, Tricom, okay, mga traidor, hindi totoo. Gusto mo maglabasan na naman tayo? Diyos ko po, ayoko na nga maglabasan. Maglabasan na naman tayo ng airfare at saka ng mga hotel. Alright? Kasi nag-transfer din ako ng pera doon sa isa namin para sa fare nila. Hindi na nga lang sa pangalan ng mga individual doon sa kumuha ng ticket. Alright? So, yun yun. So, yung Hong Kong event na yun, hindi po talaga invited si Pebbles doon. Hindi rin invited si Maui doon. Hindi rin invited si Agent Morales doon. I invited them. As sabi ko naman, kahit sino naman doon, welcome. So, let's share. Magtulungan tayo sa pamasahe. So, yun ang kwentong yun. Alright? Grabe, ano? Minsan ikaw, maharlika, huwag ka nang tumulong. Kinausap yung sarili eh. Huwag ka nang epal. O lahat gusto mo, ganyan. Oh, anyway, number 3. Sabi dito, nung gabing ito, sinabi ni Atty. Roque na siya ay nakatanggap, okay? Ayun, nakatanggap mula sa kamag-anak ng isang politiko ng isang screenshot ng video kung saan makikita ni PBBM si PBBM na gumagamit ng pulburon. Okay? Bagaman, sabi niya, hindi niya na ipakita sa amin ang litrato noong gabing iyon, nagkaroon ng mga diskusyon tungkol sa pagpapakalat ng video sa publiko. Ang ayon sa aking rekoleksyon, meron na ngang naging usapan na isang foreign influencer o vlogger ang dapat mag-post o panggalingan ng video para magmukhang mas kapanipaniwala upang maiwasan anumang posibleng pananagutan mula sa gobyerno ng ating bansa. Okay, balikan natin. Ang sabi ni Pebbles, bagaman, ang sabi niya mula sa, ang sabi daw ni Harry, na ay nakatanggap siya sa kamag-anak ng isang politiko ng isang screenshot ng video kung saan makikita si PBBM na gumagamit ng pulbala, bagaman hindi niya naipakita sa amin. How come napapaniwalaan ng media na hindi nga nagpakita si Harry ng video o litrato? Kahit sino pwede magsalita. Kahit sino pwede magsabi, ako pinadalan ako ng ganito. 'Di ba? Para maiiwas mo yung tao. So walang nakita si Pebbles na picture o video from Harry Roque. Sino ang nagpadala kay Harry? Ako. Ano ang sabi ko kay Harry? Tama naman to. Nagaling ito, okay? Anong sabi ko dito? Nagaling ito sa kamag-anak ng isang politiko. Tama yung information. Okay? Pero, mga palangga, di si Harry. Wala nga, sabi nga dito, hindi daw nagpakita si Harry. Oh, paano si Harry? Anyway, pero sabi nga ni Harry, good thing magagamit niya ito sa kanyang asylum application. Okay, sabi ni Pebbles, bukod pa rito, nung nagkaroon ng isang photo session, nung parehong gabing yon, kami ay gumawa ng kapansin-pansing hand gesture. Isang baliktad na V sign. Kung matatandaan, naging simbolo ni PBBM ang letrang V. Noong siya ay nangangampanya bilang presidente, kung kaya naman, alam ko na ang hand gesture na ito ay direktang tumutukoy kay PBBM. Kalakip ng sinumpang salaysay na ito na tinutukoy kong litrato na kinunan noong private dinner. Okay? O yan, annex niya. Ngunit hindi sa mga, 4, 5. Ngunit higit sa mga ito, ang labis ko ding natatandaan nung gabing yun ay nang sabihin ni Atty. Harry Roque na magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Okay. Pag sinabi ba ni Harry, magaling akong gumurgor ng tao, tapos hindi naman siya gumurgor, may kaso ba yon? Nagpabagsak ba si Harry ng gobyerno? Okay? Kung totoo itong statement na ito, which is pinabulaanan ni Spokes Harry, at kung babagsak man si Bangag dahil sa kanyang polboronic, yun. Di ba pag sinabi ko bang magaling ako tumugis ng mga bangag, wala naman akong tinugis na mga bangag. Ano yun? Hearsay yun. Okay?
Mga hearsay lang. Alright? Oh, well, sabi niya, kanya sinumpaan, sinabi daw to ni Harry. Ngayon, mga kababayan, nakakatawa lang talaga. Okay, noong July 20, sa isa pang maisog rally na ginanap naman sa Vancouver, Canada, ipinakita ni Atty. Harry sa publiko ang unang pagkakataon ang pulburon video. Picture lang yon. Di umano ni PBBM. Nangyari ito sa isang araw bago ang pangatlong State of the Nation address. Kasi sabi ko kay Harry, pagpunta mo ng Canada, patikimin mo ang aking mga palangga doon. 'Di ba? Parang sneak preview. Oh, yun. Ngayon, ang sabi ni Pebbles, sa aking pagkakaalam, isa sa mga dumalo sa rally na iyon sa Vancouver ay ang DDS vlogger na si Maharlika, na tila alam na ang laman ng video na pinakita kay Atty. Harry bago man ito ilahad sa publiko. Mother, bagsak ka na talaga dito. Ulitin ko. 'Di ba, Sandra, diyan sa Canada? Okay? Hindi ako pumunta sa Vancouver. Ang pumunta si Atty. Glenn Chong at si Spokes Harry. So dito pa lang sobrang nuknukan na ng sinungaling. Magkano ba, Mother, ang pinangako sa ni Lisa Tanas? 'Di ba? Naintindihan ko na nangangailangan pa, pero hindi sa ganito. 'Di ba? You promised me na hindi mo ako babanggain, hindi ka magsasalta laban sa akin kasi nirerespeto mo yung pagiging kaibigan natin. Ako din, hindi rin ako nagsalita kasi nirerespeto kita kahit bumaliktad ka kasi sabi ko, desisyon mo yan. At ang sabi mo pa nga sa akin noon, wala kang nahihita sa pagsuporta sa mga Duterte. 'Di ba? Kinasuhan ka. Kinasuhan ka, 'di ba? May kaso ka. Inilapit pa kita sa isa nating kaibigang abogado. Na-dismiss yung case mo. Okay? Buti naman, yung tumulong sa'yo, hindi mo pa kinakagat yung braso. I hope not. Sobra naman yun pag kinagat mo pa yung braso ng taong tumulong sa'yo. Ngayon, sinabi mo sa akin noon, ito'y totoo lamang. Wala, dinawit mo ako. I have to speak up. Na sinasabi mo sa akin na walang mangyayari, palaban tayo ng laban sa mga Duterte kay Sara, 'di ba? Pero hindi naman tayo tinutulungan pag oras ng kagipitan. Ano ang sabi ko sa'yo? Mother, ako naman hindi ako nag-i-expect ng tulong galing sa mga Duterte. Dahil hindi naman nila ako sinabihan na Maharlika, ipaglaban mo kami. Yun lang ang pagkakaiba natin. Hindi ako nag-i-expect ng tulong kay Inday Sara, kay Pangulong Duterte, na kapag ako ay na-trouble, ay sasagipin nila ako. Lumaban ako eh. 'Di ba, Mother? Witness pa nga kita sa case ko kay Bacudio. Ikaw ang witness ko and I'm grateful. Buti nga, case dismissed. Kung nagkataon na kung hindi na dismiss ang case, baka bumaliktad ka rin doon sa iyong pagiging witness. Totoo po yun.